Good afternoon mga lods. So ito na naman yung ating bagong i-repair sa ngayon. Inverter welding machine na mayroon siyang MIG or TIG. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta MIG or TIG na Kawasaki Mini MTM 300 amps. Ayan. So ang sabi na may-ari nito mga idol, may power daw siya dati. May power daw siya, pero wala daw siyang output. Wala daw spark. So na-stack niya ng matagal. Tapos ayan din nila dito sa ating shop. Nung i-test natin ay wala na siyang display, wala nang power. So ang pinakamaigi nito mga idol ay unahin muna natin yung kanyang power supply. So bali binuksan ko ito mga idol. Binuksan ko na siya ng ilang araw na nakalipas. In-stack ko muna, tapos nag-order ako ng IC ng power supply. So yan na nga mga idol, unahin natin palitan yung repairin yung power supply. Pag okay na, may display na, doon na tayo sa kanyang output, doon na tayo magpo-focus. So ayan, tanggalin muna natin yung itong kanyang IC, yung kanyang regulator power supply. So okay naman itong kanyang switch, wala naman problema yung switch. Siguro sa pagka-stack, hindi natin alam kung ano naging problema, talaga naging dahilan at wala na siyang supply, walang display yung kanyang, at hindi rin umiikot yung kanyang blower. Yan, wala nga supply. Yan, nasira nga yung kanyang power supply. Ayan, palitan na natin yung IC. So bali yung number nito, ayan, hindi pa na makita. Hirap talaga pag tumatanda. Number nito ay is D6830. Ito ba talaga? Tama ba? Hindi ko na makita. May salamin na tayo, may magnifying glass pa. SD6830. Ayun, 30. Ayan, tanggalin muna natin ito. Tanggalin na natin yung IC. Ito na mga idol, natanggal na. Ayan, kapalitan na natin. Palitan na. Check natin yung number ulit para sigurado. D6835 pala. Bakit iba to? Tama ba itong binigay sa atin? Double check lang natin ito mga idol, baka mali yung number. Uusok pagka mali. Ayan, tama. Okay.
Sasalpak na natin. Pasok na. Ito naman. Ayun, marami pa tayong gagawin. Ayan. Okay, test natin. I-check na natin, test na natin kung bumuhay na. Ito yung blower. Ito yung kanyang PWM. Ayan, naka-on na siya mga idol. Double check. Double check lang, double check. Okay. Testing. Ayun. Bumuhay na yung pan. Andyan na yung display. Okay na oh. Lumabas na yung display. So ayan. So yan, sunod natin gagawin, i-check na natin yung kanyang drive ng IGBT kung okay. So okay na, meron ng power. Ayan. So i-check natin yung kanyang drive ng IGBT. Ayan, lagay natin siya sa DC. Saan ba yung... So nandito yung PWM talaga dito nakalagay. Ayun. So yung drive, ito. Ito. Yung switching transformer. So nakasit tayo sa DC. Ayan. Saan ba yung ground? Ground. Ito.
check na natin. Kita ba mga idol? Ayan, kita. Lagyan natin. Ayan, check natin yung supply switch ng transformer, switching transformer kung mayroon. Kita pa ba? Hindi makita. Meron siyang 9.9. Ganon din dito. So lipat natin sa AC. Dito naman tayo. Meron siyang 18, 14. Dito sa kabila 15. Ayan, 14, 15. So ayan. Okay, babalik natin yung kanyang IGBT. Ito na mga lods, naikabit na natin yung IGBT. So bali nakasit up na yung ating tester sa DC. Ayan. Plugin ko na mga lods. Ayan, check na natin kung meron na siyang output. Ayan, meron siyang 50 DC. Ayan. So ikabit muna natin yung kanyang terminal ng lalagyan ng welding rod, yung ground. Ayan, kabit muna natin, tapos itest natin kung meron siyang spark. Ayan mga lods, ititest na natin yung welding. Ayan, plug in ko na. Ayan, nakasit tayo sa, ayan, tayo muna natin 158. Ayan, diyan natin sa baba yung ating camera. Ayan, hindi tayo marunong mag-welding. Ayan, taasan natin. Gawin natin 300. Ayun. So okay na mga idol. So ayan mga idol, okay na yung kanyang
Okay na yung kanyang welding. So ngayon, ititest naman natin yung kanyang MIG. So ito yung kanyang switch ng MIG. Ito yung pinaka on ng MIG. Ayan. Ayan, test natin. Plug in, plug in. Ayan, plug in natin. Ayan. Wala, hindi pala. Ayun, okay na. So ito na mga idol. Okay na. Ayan mga idol, sana mayroon kayong natutunan kahit kunting ideya dito sa ating ni-repair na inverter with MIG welding machine. Ayan. So hanggang dito na lang yung aking video. Thanks for watching.